Peligroso at nakamamatay ang pagtawid sa EDSA, pero may ilan pa rin ang tila nakikipagpatintero sa mga sasakyang dumadaan dito. Isang babaeng tila tatawid sa EDSA Guadalupe ang nabundol ng motorsiklo linggo ng gabi. Makikitang hindi ginamit ng babae ang sidewalk at naglakad siya sa gilid ng barriers ng bike lane. Parehong nasakta ng babae at motorcycle rider. Para mapigilan ang mga pagtawid, iminungkahi ni Interior Secretary Benher Abalos ang pagpataw ng penalty sa mga tatawid dito sa EDSA at sa C5. Sabi ni Abalos, dapat pag-aralan ito ng mga mayor na may sakop sa EDSA para maiwasan ang mga aksidente. Maganda naman ang naging pagtanggap ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA dito. Lagi pong nababanggit na pag tinaasan mo yung penalty anti-poor. Unang-una, hindi po dapat ganoon yung mindset ng tao. Dapat ang iniisip ng tao, hindi ako magbabiolate ng traffic laws dahil mahal yung penalty. Maski hindi mo iba maximum Kasi sinabi ko, it could even be community service. 2 days maglinis. Oo, papabayaan mo maglinis sa sidewalk. Pagdusahan niya. Sabi ng MMDA, kadalasang tumatawid ang mga tao sa EDSA simula alas 10 ng gabi kung kailan wala ng traffic enforcers na nagbabantay. Kaya pag-aaralan muli ng ahensya ang pag-deploy ng traffic enforcers pasado alas 10. Pabor ang ilang individual sa rekomendasyon ni Abalos na magpataw ng kaukulang parusa. Okay naman yun kasi syempre, yun nga, bawal nga. Then para matuto din yung mga tao na sumunod. Kaligtasan na rin kasi safety ng safety na rin natin. So, approved naman. Simula Enero hanggang Agosto nitong taon, mahigit 2,000 pedestrian ang nabangga ng mga motorista sa mga pangunahing kalsada ng Metro Manila. Walang impormasyon kung jaywalkers ang ilan dito. Nananawagan muli ang MMDA sa publiko na gamitin ang mga tulay at sidewalks para maiwasan ang aksidente. Deniza Fernandez, CNN Philippines.